ba ang homosexual? Ano nga ba ang homosexual? Ano nga ba ang homosexual? Ano nga ba talaga ang homosexual? Ano nga ba ang homosexuality? Ano nga ba ang homosexuality? Ano nga ba ang homosexuality? Ang homosexuality ay ang pagsasama ng dalawang tao na magkapareho ang kanilang kasarian. Maaari sila ay lalaki-lalaki o babae-babae. Sila ay tinatawag na bakla o tomboy. Bakla o tomboy. Ngayon, itatanong naman natin yung mga tao na kung anong tingin kaya nila sa mga taong homosexual at kung anong tingin nila sa mga homosexuality. JC, anong tingin mo sa mga homosexual na tao? Baka daw dumadami yung mga Tingin ko sa kanila. Acceptable naman siguro, pero kailangan may... Ano pa rin? Kailangan may limit pa din yung mga homosexual. Rixie, ano ang tingin mo sa mga homosexual na tao? Malay ko. Hindi ko alam. Kuya, ano po tingin niyo sa mga homosexual? Homosexual po. Yung for example, babae sa babae, lalaki sa lalaki. Ano sila? Girlfriend. Beta. Kaibigan. Thank you po. Chen, anong tingin nyo sa mga homosexual na tao? Pwedeng ako. Jana, anong tingin mo sa mga homosexual? Bakit? May tinatago ka ba? May tinatago ka ba, Jana? Ano? Meron? Wala? Anong tingin mo sa mga homosexual na tao? Wala. Normal na tao na may ibang magtitingin sa ibang tao. Natingin mo ba ano yan? Tama. Tama ba? Hindi. Tingin mo ba acceptable yan sa lipunan natin o dapat sila? Depende nila talaga siguro sa tao kung ma-accept nila. Kasi kung para sa akin, acceptable naman sila kasi tao pa rin naman sila. It's just that na may iba lang talaga silang paniniwala o iba talaga yung nararamdaman nila. Tingin ko okay lang naman yun kasi wala namang magagawa kung yun yung gusto nilang gender and hindi naman mapipigilan kung yun yung kinalakihan nila and I think they should have the right to express what they feel and they shouldn't be deprived from their character or whatsoever. So tinanong na natin yung masa kung ano ang homosexuality at kung ano sa palagay nila ang mga homosexual. Ngayon, tanungin na natin yung mga eksperto. Yung una, Ano po tingin niyo sa homosexual? Tingin niyo kung ba ayos lang kung magkaroon tayo ng mga ganito sa ating society? Yung reasons po kung bakit sila dumadaan. Pero sabi, nature ordered children. It's either magpapalaki sa genes mismo. Hindi pa rin malinaw na. Thank you po. pangalawa, Advantages for having homosexuals. Disadvantage, like any other disadvantage, the minute that you go against or breach a norm or expectation of the society, mahirap yun. Kasi, di ba, nag-o-oppose ka sa isang consciousness and you know that society is a powerful force. Di ba? That's confronting each and every one of us. Malaking puwersa to, no? Na hindi mo basta-basta sasagupain. The minute that you go against society, alam mo mangyayari sa'yo, may mga kasunod na consequences yun. Pwede kang paalisin, itaboy, okay, sa society. Which I don't think ng mga unang mga panahon, hindi na kayang gawin. Diba? Hindi mo maisip ng sarili mo na paano kung maging outcast. Isa yun. Sa panahon natin, hindi ka lang magiging outcast. Kukulong ka pa kung talagang, di ba,
kung talagang meron silang mahanap na basis, diba? To put you in jail. So mahirap eh. Ang disadvantages of not following or not obeying or not conforming sa expectations of society, malaking disadvantage yun. Unless you also have power and conviction in you to go against the tide of that force. Yun ang disadvantage nun. Other than that, you have to be prepared sa mga consequences like kung ma-stigmatize ka, traumatize ka because ma-ostracize ka. These things. Okay? On the bright side naman po, ano po yung natutulong ng parang yung concept ng pagkakaroon ng another gender? Parang 'di ba, meron tayong male and female. Tapos ngayon, parang ano po yung natutulong ng pagkakaroon ng pangatlong gender? Like yung mga bisexuals, ganyan. Tsaka homosexuals po sa society. Ngayon kasi, umaabot na tayo ng, no? Pero siguro hanggang 7th gender lang ang alam nyo, di ba? Pero, alam nyo, di ba, na we're not only limited to 3 genders. Di ba? Sa homosexuals, meron tayong LGBTs, lesbian, gays, bisexuals, transsexuals, at saka, okay? Meron pa yung subcategories, kaya umaabot na tayo ng 12 genders. Okay? Malaking natutulong nito. Kasi, 'di ba, minumulat nila sa atin, sa kaisipan natin, yung mga bagay na hindi natin naiisip noon. Maaring meron tayong mga strukturang ginawa sa lipunan natin, like mga batas, mga expectations. Ito yung sinasabi nating kultura, na naging kultura na sa atin, 'di ba? Simply because ito na yung kinagisnan natin, na kinagawian natin mga pamamaraan sa buhay, yung behavior natin. Ito na eh. Kaya nga minsan, 'di ba, kung conservative ang kausap mo, pag nagsabi ka na, normal lang yan, ha? Nasashock pa siyang ganyan. Kasi ito yung kinagisnan niyang konteksto ng lipunan, di ba? So ngayon, kung lalabas ngayon ng mga ganitong klaseng mga deviants, okay? Homosexual is considered a deviant behavior, okay? Deviant kasi hindi siya napapaloob or nagko-conform sa dominant culture natin, no? Yung pinakatanggap na norm, di ba? So, ang ano niyan, pero may role 'yon kasi may positibong binibigay siya sa lipunan natin in the sense na pinapaisip nila sa atin kung ano ba 'yung kahalagahan ng mga values na ina-uphold ng ng society natin. Ano una sa lahat, pinapaisip sa atin ano nga ba 'yung mga value na pinapangalagahan natin bilang isang lipunan. Okay? So kung tayo, Kristiyano, we tend to adhere to the canons of the Catholic Church or the Church, di ba? So ito ang mga values na ina-uphold ng society natin. But then, at the same time, pinapaisip nila sa atin, but we also value yung human rights, di ba? At sinasabi sa human rights, yung aspeto ng human rights, meron ding karapatan ng mga ang lahat ng individual, regardless of sex, gender, regardless of gender, nationality, whatsoever, di ba? So, kung individual to, maging bakla man siya o tomboy, may karapatan siya. So, ngayon, di ba, china-challenge niya ngayon kung ano yung mga na nakagawian na natin o naisip na natin o yung mga in-establish nating mga institutions or laws. Okay? O mga values natin. So, it's challenging us. So, maganda yung ganong klase. Kasi, first, ina-affirm niya kung ano talaga ang dapat nating sundin. Okay? At the same time, pinaiisip niya. So, ano dapat nating gawin kung merong mga ganitong klaseng, without violating naman yung mga rights ng mga ganitong tao. Okay? So, yun, may positive role siya. May positive function ang mga ganitong klaseng deviant behavior, okay? Okay po, sige. Thank you po. Ma'am, sa tingin niyo po ba tama pong sabihin na yung curiosity is a big part of the reason kung bakit naiisip ng mga maraming tao na itry yung homosexuality? Hindi ba curiosity ang nagpo-fuel sa mga invention natin and discoveries? Without curiosity, I don't think we'll be able to invent anything. Or we'll be able to discover things around us. Ang dami pa natin hindi na-discover. The mere fact that we have not really tapped yung full potentials of the human
being, di ba? Only means na hindi pa tayo ganun curious, kulang pa ang curiosity natin. Pero bakit nalalaman or nadidiscover ng mga like Isaac Newton, sina Gregor Mendel, bakit tingin nyo na-invent nila yan or na-discover nila yung mga, kung ano man yung na-discover nila? Diba, out of curiosity, sino dating sa telescope? Si Galileo. He wanted to look beyond yung world natin and di ba? To see beyond the stars, yung limits ng mata natin. So he invented yung gano'n. And besides, he was so curious. Yung sa prinsipyo na sinabi na the Earth is at the center of the solar system. He wanted to prove na or to find evidence na yun nga So, inimbento niya yun. So, curiosity talaga ang nag-fuel ng ganung klaseng knowledge production. Okay po. So, Wow, grabe! Sobrang lalim na binigay ng mga definisyon ng ating mga eksperto. Sana po naintindihan ninyo. Ngayon naman, ito lang tayo sa bagong tanong sa ating mga kababayan. Mga kababayan, paano kaya kung tinikman ni Pedro ang saging ni Juan? Ano ang reaction mo sa itong tanong? Paano kung tinikman ni Pedro ang saging ni Juan? Ano? Hindi masaya si Pedro. Kaya paano kung tinikman ni Pedro ang saging ni Juan? Malamang siguro masarap. Sarap. Ano kaya? Malaki. Malaki. Masarap eh. Ayun lang. Depende sa akin. Depende sa akin. Ay mo kung sabaw. Okay, thank you. Kung itatanong namin ulit sa inyo, Ano nga ba ang homosexual? Ano nga ba ang homosexual? ano nga ba ang homosexual? Ano nga ba talaga ang homosexual? Ano nga ba ang homosexuality? Ano nga ba ang homosexuality? Iiwan lang namin sa inyo para pag-isipan pa. Hanggang dito lang po kami. Ingat!